na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na po talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas. Kita nyo? Ha? Ang layo ng tanong eh. Di ba? Bakit ikaw hindi mo kayang pangalanan? Itapos ngayon, bibigyan mo sila ng, wala na ba tayong investigative journalist? Ano na ba yun? Bakit trabaho ba ng journalist na mag-imbestiga? Sige nga, ano ba? Para lang, BP Sara, banat. Okay, again, wala ka ba basa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad. Salamat. Healthier than you expected, huh? Ayun, as usual, he sends his warm regards to everyone, to the supporters for, of course, the unwavering love and support. Yes. And for the family, he sends his love, his pure love to everyone. Meron ba siyang kanang did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Yes, but he is okay. It's just the, his routine checkups. Okay. I see. Thank you for clarification. Napapabura niya pag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na the Senate is not your playground. Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apela ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Hindi niya mapangalanan yung mga kasamahang kontratista o yung mga congressman na kontratista. Samantalang si Vico Soto napangalanan. Bakit hirap na hirap ka bungit-ngit pangalanan itong mga ito? Takot ka ba? Shoutout segment muna tayo mga kasama ha. Marami ho nagpapa-shoutout. At babanggitin ko lang yung kahapon na kay Ma'am Sweetie Marie. Nag-hashtag siya, hashtag Kuya Good sa yun. Sweetie Marie, salamat ha. Mega lang shoutout sa iyo. At kay Negris Oo. May sinabi siya, bakit ako boss? Ilang days na akong nag-comment. Yun. Kasi po hindi ko mabasa. Kaya shoutout mo sa iyo, Ma'am Negris. Sorry naman. At dito kay Sir Cristobal Adasa, shoutout po ng bonggang-bongga. Ito pa, samahan pa natin ha. Kay Ira ng Japan, shoutout po. Ingat kayo dyan. At kay Nelson Moranto from Canada, shoutout po. Ingat ng bonggang-bongga. At dito, kay Nelson Morante, again, thank you po Kuya Good sa pa-shoutout. Shoutout again, sir. Oo. Okay, Elsa Beran. Shoutout po ha. Nanonood siya ngayon. Dito kay... Saan na ba yun? Nalock daw yung FB ni Tikbalang. Kaya siguro hindi na ginawan ng paraan. Mula kay Kara G ng Japan. Shoutout po, ma'am. Ingat dyan. Ini-scroll ko po Ma'am Paulina Omedo. Watching from Greece. Ingat kayo dyan. Shoutout po. Kay Amelia Butchoho. Ayun, watching from Germany. Ingat kayo, Ma'am Amelia Butcho. Kay Sarah Lukman, watching from Dammam, Saudi Arabia. Ingat po, shoutout po sa inyo. Ayun, sige pa. Nako. Marami ho nagalit doon sa pronouncement nito ni Bungit-ngit. Mantakin nyo walang magandang paliwanag. Tapos nung tapos na press conference, may hapit siya. Mayroon siyang pronouncement. Nagkamali lang daw siya ng ibig sabihin.
Oh, 'di ba? Galit na galit ang taong bayan. O kay Tikbalang. Tito Ding ng California, shoutout po. Oh, 'di ba? Roto Vegas ng New Zealand, shoutout. Oh. Norin Madel, watching from Bahrain, shoutout po ng bonggang-bongga. Oh. Dito kay Ray Angeles, shoutout po sir. Ruel Sabero, shoutout po. OFW Jamondido, shoutout po. At kay Yan JYT, shoutout po. At kay Zandra Lopez, watching from New York, shoutout po. At ito na, simulan na natin Oo, doon sa hindi po masa-shoutout, pasensya na po muna kasi hahaba ng haba yung ating Pero siyempre, kahit papano, mabibigyan natin ng konting panahon. Pasensya na po kayo, pero binabati ko kayo ng shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Ito na, simulan natin. Vico Sotto, nasupalpal si Bungit. Bakit? Bakit hindi mo pangalanan? Bungit-ngit nga naman. Bakit si Vico Sotto pa ang nagpangalan ng mga kontratista? Ano ba naman to si Vico Sotto? Isa lang naman tong mayor. Oo nga, mayor, pero may panindigan. Kaya niyang ilabas kung ano yung mga mali. Kung sino-sino yung gumagawa ng mga mali. At sino yung hindi dapat pagkatiwalaan. Bakit ikaw? Oo, ikaw nga na ikaw isibungit-ngit na dapat ikaw yung magbibigay ng serbisyo sa taong bayan, magdedepende, at yung pondo ay, alam mo yun, hindi ko kurakutin Oo, pagpapahalagahan. Gagamitin ng maayos. Kagaya ng kay BP Sara, ginamit na maayos yung confidential fund na binibintang naman itong mga durobot bakulaw. Oo, ang lumalabas, sumatotal, pamumuliti ka lang pala. Kaya pasok na natin to. Sa isinagawang press conference ni BBM patungkol sa flood control sa di umano'y mga korupsyon, kanyang isiniwalat ang 15 contractors na nagkaroon ng flood control projects sa bansa. Ngunit hindi naman na-impress ang taong bayan kay BBM dahil hindi naman ito napangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga contractor na ito. Mabuti pa daw si Mayor Vico Sotto na agad-agad napangalanan kung sino-sino at ano ang pangalan ng nasa likod ng mga contractors na ito. Isiniwalat ni Pasig City Mayor Vico Sotto na ilang kumpanya na kabilang sa top 15 contractors para sa flood control projects ng gobyerno ay pag-aari at kontrolado umano ng pamilya ni Sara Diskaya, ang kanyang naging kalaban sa eleksyon noong May 2025. Sa isang Facebook post nitong Lunes, tinukoy ni Sotto ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na top 2 at 3 sa listahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang pag-aari ng pamilya Diskaya. Binanggit din niya ang St. Gerard Construction. Isa pang firm ay may kaugnayan sa pamilya na sinuspindi noong Enero 2024 dahil sa paglabag sa mga kinakailangan sa building permit sa Barangay Bambang. Ito na lang. Bakit kaya itong mga congresswoman, congressman o mga dorobo na sa kamara gusto-gusto magsitakbuhan? Yun naman pala. Dahil siguro makakakuha sila ng proyekto sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. Diba? Ganun pala yun. Kaya pala ito gumagamit ng malaking halaga, nakikipagbugbugan, nakikipag-sagupaan, manalo lang. Mas malaki pala madudurobo nila kung sakali sila ay manalo. Naman. Pera-pera lang talaga. Buti lang andito si Mayor Vico Sotto. Bakit hindi mo, ikaw ito, meron kasing interview sa kanya kahapon. Hindi niya mapaliwanag ng maayos. Pero bago yan, tuloy ko muna to. Ayon sa post ni Mayor Vico Sotto, Dear Pasinggeños, this morning, PBBM presented the top 15 DPWH constructors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others, including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas. Ngayon,
unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the president told them during the SONA, mahiya naman kayo. Ano nga ba ang kalakaran dito? While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Alam nyo, kahit magsusona-sona pa yan, no? Kahit anong sabihin sa SONA, wala na hong naniniwala. Dahil puros, wala namang saysay, puros kasinungalingan. Bakit? Bakit si Mayor Vico, na pangalanan itong mga dumudurobo sa gobyerno. Itong mga kontratista. Bakit ikaw, ito papasok ko tinanong siya ng reporter, hindi niya kayang pangalanan Na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Kita nyo, ang layo ng tanong Di ba? Bakit ikaw hindi mo kayang pangalanan? Tapos ngayon, bibigyan mo sila ng, wala na ba tayong investigative journalist? Ano na ba yun? Bakit trabaho ba ng journalist na mag-imbestiga? Sige nga, ano ba? Parang sinabi mo lang mag-ipon ulit tayo ng tubig. Gagamitin natin pag tagtuyot. Paimbestigahan mo sa journalist, sa mga reporter, kung ano yung sino-sino yung mga durobo. Hindi nila trabaho yun. Ang trabaho nila, magtanong-tanong lang at mag-report. Oo, kayo naman, pwede naman kayong magsalita Nung SONA nga, sinabi nyo, di ba? Hindi ba kayo nahihiya? At least, dapat yung kilala nyo na. Alam nyo kung sino. Kasi meron na kayong pinpoint Hindi ba kayo nahihiya? Binanggit nyo pa na utang tayo ng utang, tapos nanakawin nyo lang. Sino-sino ba yun? Pangalanan nyo. Oo, baka naman may pinoprotektahan, sabi ni Aling Lorena. Si Aling Ledesma, tahimik ngayon, pero nandyan lang yan, sa gilid-gilid si Aling Ledesma. Bakit ayaw niyo pangalanan? Bakit ba takot na takot kayo magsalita kung sino-sino yung mga kongresista na kontratista? Para magkaalaman na ho. Kaya tama sabi ni BP Sara Pag ito nagsalita ngayon, mamaya babawiin. Tuloy. Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But, go out there. Tignan ninyo. Talk to the people. We need to hear from everyone. That's I think something that we can all. Hindi siya kagaya ni Tatay Digong, no? Na pag may nababalitaan ganyan, talagang wag niyong gawin sa administrasyon ko yan. Ganyan si Tatay Digong. Kaya maraming natuwa. Dito parang, Smio, panahon na lang ang magsasabi. Nagkaroon pa ba tayo ng presidente o hindi? Ang saklap, mga kasama. Kung pwede nga lang, madaliin Kung pwede nga lang, 1 taon na lang, tapos na ang termino mo. Dahil merong, alam niyo yun, hindi kayang resolbahin dahil pag tinanong siya ng reporter, nahihirapan siya. Magdesisyon, nahihirapan siya magpaliwanag, nahihirapan siya lahat-lahat. Ang hirap. Hirap na hirap talaga. Oy, salamat Ito, kay BP Sara tayo. Patungkol to doon. Alam niyo yung nangyari, di ba? Kay, persona ng grata. Hindi naman si BP Sara magdidesisyon yan. Pero, siyempre, magsasalita siya. Ngayon, mga taga Davao ang nagdesisyon. Yari ka ngayon. Yari ka talaga. Tikpa lang. BP Sara, banat. Okay. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City.
Thank you. Last, ma'am, we have Ma'am G. Nakasamin ay. Ma'am, would you like to comment on sa recent remarks ni Trillanes na he won't support Lenny Robredo because mag-aliado daw kayo rin mag-kayo? Well, on that note, dapat siguro si former President Lenny Robredo ang maghatag og comment kay siya man ang kumbaga sa iyaha directed ang comments ni person na nag-file og bail. Alright, yes. Next one, what's your favorite part sa Kadayawan Festival? Your message sa 11 tribes? Ang favorite part nako sa Kadayawan Festival is Floral Float Parade and hiyas sa Kadayawan. Hiyas sa Kadayawan and Floral Float Parade. Tungod magod ang mga hiyas. Ang mga contestants sa hiyas sa Kadayawan, sila gyud tong perfect example sa ilahang kultura o sa ilahang tribu. And of course, sa Floral Float Parade, nindot yun sa mata ang mga bulak. Ito yung ganap doon sa Kadayawan Festival ba yun? Kung tawagin sa Davao. Davao ba to? So ngayon, siyempre, hindi naman natin maalis agad-agad yung issue na binitawan nito ni Tikbalang. O ngayon, ano nangyari? 'Di ba? Ngayon, tapos yung account mo parang biglang mawawala ba yun? Hirap kasi. Pag nagbida-bida ka at Duterte ang kalaban mo, sigurado talaga. Totoo. Sinira mo, ikaw ang sumisira ng ng karir mo. 'Di ba? Maraming nagagalit sa'yo, Tikbalang. Ha? Hindi na raw ganda ang pangalan mo, Tikbalang. Alam mo, nakakatawa lahat ng mga patawa mo kasi, 'di ba? 'Di ba, Bibi Sara? Kala niya siguro sa mga ganun niya, kita mo galit na galit sa'yo si Lolit Solis, Tikbalang. Asar na asar sa'yo. 'Di ba? Ngayon, makibalita tayo sa dahig, mga kasama, dahil si Tatay Digong still August na ho ngayon. So sa tansya natin, itong interim release na ito, sana lang mapagbigyan, pero tingnan nyo, tumakbo na ho. From March, April, May, June, July, August. 5 months na almost si Tatay Digong doon. 5 months. Ano na humpetsa ngayon? August 12. Si Tatay Digong dinala March 9 ata, March 10. Hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lang po kung ako'y nagkamali. Parang ganon. So, 5 buwan. Tapos yung mangyayari yung unang appearance, paghaharap sa September 23. Itong mga bakulaw na taga-ICC na to, na hindi mo alam kung ano yung mga pinakain sa kanilang ni Bungit-ngit, ayaw tantanan si Tatay Digong. Wala naman jurisdiction. At dito rin, nasabi rin sa Pilipinas na wala namang kaso si Tatay Digong. Ano pang ginagawa ni Tatay Digong dyan? Nakakaloka kayo. Buti na lang andun si Kitty at bibigyan tayo ng update. Makibalita tayo ngayon dito. Hi. How's Tatay? He's healthier than I expected. Salamat. Healthier than you expected, huh? Healthier than I expected. Apologize. As usual, he sends his warm regards to everyone, to the supporters for, of course, the unwavering love and support. Yes. And for the family, he sends his love, his pure love to everyone. Meron ba siyang kanang did you hear about the situation that he was rushed to the hospital? Yes, but he is okay. It's just the, his routine checkups. Okay. I see. Thank you for clarification. As you all know, he is old and not exactly in the best shape, but he's okay. Actually, I expected him to be more frail, but he's not. He's doing well. He's even better as compared to the first few weeks inside. Okay. He sounded more lively, more sharp, and ayun. How did you feel that he didn't have any family visit for 2 weeks? He was looking for my mother for so many times, and I had to explain to him the situation, and he understood, of course. But ayun, he was constantly reminding me to do something about it, and I reassured him that we're doing our best.
But as of now, I'll be the one who will be visiting him inside. Yes. We're having a prayer rally for Tatay Digong tonight. I hope you can join us. Yes, I will. Ano lang kasi I'm busy with my studies also. So let me just finish everything and I will be there tonight. I cannot promise that I'll be early, but I will try, of course, to pass by. Yes. Get last question lang tayo. What's the biggest difference from the last time you visited him and right now? I'll be honest with you, not much. I was so worried when I was in the Philippines. I was so worried that when I've been asking my siblings and the lawyers, can you tell me what to expect? Should I expect a thinner dada, a thinner papa? They kept reassuring me na he's doing good, there's no difference. And when I saw him inside, ayun nga, they were right. The only difference is he now has a long beard. It's color white, and he does have white colored eyebrows now. And ayun, but his hair, ayun, maarte kasi yun. So meron siyang daily, hindi naman daily, siguro weekly hair dye. So ayun pa rin. Hindi na siya pure black, may pagka-blonde siya. So yes. Okay lang yun, okay lang. Also last question, importante kasi ito kasi this is a very big victory for the entire Filipino people. Alam niya ba na nanalo with respect sa Supreme Court? Yes, and he's very happy about it. He sends his regards to my sister and he told her that he is extremely proud of her. Did you know that it was a unanimous Supreme Court decision? Yes, he knows about all of that. And he also knows na, ayun, continuous pa rin yung rotation of visits namin dito, pupunta sila. So, and excited siya kasi, you're here. Yeah. Exactly. Ako muna, of course, for now. And, you look so beautiful, Kitty, actually. Thank you. I'm sorry, guys. You really have to go. One more question. Very last lang, Kitty. What was the first question na tinanong niya sa'yo when she saw you? When he saw you, sorry. Actually, it wasn't a question. He said, ang laki ko na daw. In a way na lumapad ako. But I think he grew taller. He thinks that I'm taller now. Maybe it's because of the slippers I'm wearing. But kasi he was wearing flat slippers. So I think this added to my height. But ayun, he was surprised to see me. Sobrang tangkad ko na. Almost his height. Kasi ako yung pinakamaliit sa amin. But he was happy to see na I was growing. I mean, I'm not growing anymore, but that's he what knows he you're here 4 times a week for him. Yes. Kitty, welcome back to the Netherlands. Thank It's good you to so see you. And much. see you later, ha? Yes. Good news, meron naman tayong update ha. At sabi ko sa inyo yung mga paninira na dinala sa ospital si Tatay Digong, natural yung routine ng check-up. Ha? Nakaka yung mga bulagas, tuwan-tuwa niya pag nagkakaroon ng balita na si Tatay Digong ay diniretso sa ganto, si Tatay Digong ay pinunta sa ganto. Oo. Eto ka, bulager kayo, ewan ko sa inyo. Samantalang, eto na, bakbakan. Pero bago tayo magtuloy dito sa bakbakang Soto tsaka Escudero, eto ay nababalita, nagsagutan na sa usapin na impeachment. Hindi pa ba kayo titigil sa impeachment? Mamamputing Soto? Ayaw nyo talaga magsitigil talaga. Bakbakan na kayo ng bakbakan eh. Natalo lang ito si Soto sa Supreme Senate President. Bumibira na ng bumibira, mama. Mula apariya. Anak lang tipaklo. Wala naman daw nagawa, sabi ni Aling Ledesma. Yan na si Aling Ledesma. Nagsalita na. Pero pasok natin muna ito. Ano ba yung balita? Patungkol dito sa, yung kanina na i-play natin. Bakit hindi inamin? Bakit hindi kayang aminin o pangalanan nito ni Bungit-ngit yung mga kontraktor na kongresista? Bakit? Anong balita dito? Pasok. Nahihiya. May bagong revelasyon si Senador Erwin Tulfo sa umano'y korupsyon sa DPWH at ilang kongresista raw ang dawit dito. Bakit ito si Ka Erwin? Alam niya meron. Bakit ikaw, Bungit-ngit, parang tikom ang bibig mo? Hinamon mo pa yung mga reporter mag-imbestiga. Hindi naman nila trabaho mag-imbestiga. Ano ba yun? Ganyan na ba talaga kahina, sabi ni Aling Lorraine? Ganyan na ba talaga kawalang saysay at walang katuturan? Basta may masabi lang, hindi naman katanggap-tanggap yun sa mga Pilipino.
Sinayang namin. Sinayang. Oo, hindi ko alam bakit. Whew! Ano napakain mo kay BP Sara? At nabudol nyo kami. Oo. Salamat ka. Kumampi ka kay BP Sara. Kung hindi, sa kangkungan ka na naman pupulutin. Kaya ginawa nyo ng paraan eh. Maski yung tumulong sa'yo na si Manong Chabit, ayaw na rin sa'yo, bungit-ngit. Kasi wala ka daw talagang utang na loob. Totoo naman. Ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Yun ba? O, ginawa nila kay Manong Chabit. Yun ba? O. Ginawa nila kay Tatay Digong. Si Tatay Digong nga anong tawag doon? Sa himlayan ng tatay nila. Ganun pa ang ginawa niya. Nagbabalik si Hana T para sa detalye. Nasa 10 kongresista ang hindi lang gumagawa ng batas. Kontratista o contractor pa sila ng gobyerno. At konektado raw sila sa posibleng corruption sa DPWH flood control projects. Sa info ko, hindi ko sila kilala lahat pero meron mga contractor na kongresista. Di ba? Probably 10 siguro, mga 10 or more. Ang 10 or more. Matapos banggitin ni PBBM sa kanyang SONA ang mga palpak na proyekto. Isa pang revelasyon ni Senator Erwin Tulfo, isang contractor lang ang umano'y nakakuha ng tig 20 billion pesos worth ng mga proyekto sa Oriental at Occidental Mindoro. Kaya raw pinahinto ng Pangulo ang release ng pondo sa flood control programs habang inaaral ang umano'y irregularities nito. 20 billion sa Oriental, 20 billion sa Occidental, lumobo, and unfortunately, lumalabas, isa lang ang kontraktor. Naku Isang kumpanya lang. Kaya kung magkakaroon ng Senate investigation, bahala na raw ang mga kongresistang sangkot kung sisipot sila dahil may parliamentary courtesy sa mga kapwa-opisyal. Pwede na sabihin na, teka muna, ayaw naman namin pumunta dyan. Ano ito, bastusan, baka ganun baka mapahiya naman kami. Nasa kanila kung... Ito patunay na ito na sinisiyasat na, sinisiwalat na ni Ka Erwin itong mga durobo sa kamera. Lalaglag na ba? Ilalaglag na. Pwede. Oo. Tama lang yun, Ka Erwin. Senador ka na, hindi ka na hawak sa leeg ni Lulong. Kaya pwede mo nang isiwalat kung sino yung mga kontratista. At pwede mong patunayan yan. Dahil nakasama mo nung nasa kamera ka pa. Kaya alam na alam mo. Kaya ikaw na bahala. Oo. Pangalanan mo. Ito si Bungit-ngit, hindi kayang pangalanan eh. At ito si Vico Soto, yun, napangalanan niya. Ikaw, gamitin mo na yung... total naman. Gamitan lang naman dyan sa politika di ba? Gamitan lang naman talaga yan pangalanan mo na. Meron ka pang 3 taon. 2 taon mahigit. Kung halimbawa, maganda yung nakita sa yung serbisyo ng ating kababayan na ikaw ay sumisiwalat ng mga durobo, baka mamaya ma-elect ka pa. Pwede mangyari. Hindi kagaya dito sa yung isang matandang puti buhok. Nagsalita na nagsalita na si Supreme Court, ayaw pa rin sila magtigil. Ayaw pa rin magtigil nitong puting buhok na to. Kaya ito, bangayan na sila ngayon dalawa. Hindi ko alam kung sino ang totoo dito sa dalawa na to. Nagsagutan sina Senate President Chis Escudero at Senate Minority Leader Tito Soto sa usapin ng impeachment. Pinunan ni Escudero ang sinabi ni Soto na papabura niya pag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na "The Senate is not your playground." Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apilan ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Isusulong daw niyang amyendahan ang Article 11 ng Saligang Batas o ang probisyon sa impeachment dahil imposible raw na matugunan ang lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa ni Soto, ang konstitusyon ang kinakampihan niya. Konstitusyon ang kinakampihan mo. Bakit hindi ka sumasang-ayon sa Supreme Court sa desisyon? Kung ganun man ang sinasabi mo, wag niyo na kami lokohin,
tigilan nyo na yung ibang klase rin kasi kayo eh. At salamat pala dito kay Paulo Marcoleta. Talagang binibira niya na ng binibira itong mga taga-kamara. Sino-sino? Okay. Mamaya yan, abangan nyo. Mamayang hapon sa upload natin. Ngayong oras na ito, ito muna ang bibigay natin sa inyo. Pero mamayang hapon talagang wow, ibang klase yun. Kung ano yung tatay, siya rin yung anak. Matapang. 'Di ba? At saka nakakahiya naman talaga. Bakit itong nakaupo na to, si Bungit-ngit, iba, ayaw nila talagang, nantakin nyo, ayaw nila magsalita, ayaw niya magsalita. Meron ka bang nililihim? Meron ka bang gustong pagtakpan? Sa bagay, sa Leyte, may pondo, walang proyekto. Aling Ledesma. Malamang, si Aling Ledesma talaga. Pahiya talaga sila eh. Dito sila mapapahiya. Ano mangyayari? Damay-damay na sila. Pwede lang kayo magbugbugan, dalawang magpinsa, magbugbugan na lang kayo. Wala nagpahawa ka sa leeg eh. Ikaw ang presidente, tapos ibang hahawak. Wag ganun, ha? Wag ganun. Mamaya abangan natin yung anak na Senador Marcoleta. At siyempre, pasensya na kayo dun sa mga hindi ko na shoutout kasi ang haba-haba po ng i-scroll natin, mauubos po talaga yung oras natin. Pero ganun pa man, pipilitin natin kahit papaano makapag-shoutout sa inyo. Sisilipin ko yung dulo. Ito kay Marges, ayan, shoutout po. Kay Paulina Ornedo, watching from Greece. Shoutout po ng bonggang-bongga. Jesse Wallace, shoutout po. Yolanda Del Mundo, shoutout po. Jose Galvan, shoutout po ng bonggang-bongga. Geraldine Gaman, shoutout po. Marami pa. Eunice Sulabo, shoutout po. Ayan hanggang sa makababasa natin na may nagpapa-shoutout. Sa shoutout natin yan. Sige pa, baba pa para Sir Henry Yacopabashi, shoutout po. Lilia Prudencia, shoutout po. Prudenciado, shoutout po. Hanggang sa muli, kung umabot ka man sa video natin ito, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Pakilike and share ang video. At kay Ma'am Rebecca Manila, watching from Italy, shoutout po. Bye-bye. Ingat.